Ano-ano kaya ang mga posible nating makita sa paparating na chapter? May mga mangyayari na naman ba na magpapagulat o mga pagre-reveal na magiging sagot sa mga tanong natin? Samahan niyo ako sa mga predictions para sa chapter 1131 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin yan. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Madami nga ang nangyari sa mga nagdaang chapter at ilang araw pa tayong mag-aantay sa mga updates, spoilers at sa panibagong chapter. Pero saglit lang naman yan. Nasaksihan nga natin nung nakaraan ng mga update sa magkabilang grupo ng mga bida natin. Ang una nga ay kila Frankie at sa mga Giant. Nag-aalala pa din ang mga ito pero hininto na din nila ang paghahanap kay Luffy dahil naisip naman ng mga bida natin na malamang natutungo din naman sila Luffy sa Elbap. O baka nga daw nandun na daw yung mga yon at tama naman ng hinala sila Robin. Nakwento nga din nila Dory at Brogy dito ang tungkol sa pagiging prinsipe ni Hyro din. Nabanggit nga nila to dahil kasama ito sa Grand Fleet ni Luffy at syempre ang isa pang prinsipe na si Loki. Nalaman din natin dito na pinatay pala nito ang tatay niya na hari nga ng Elbap na si King Harold at dahil nga ito doon sa pinasapasang legendary devil fruit sa royal family. Naging masama daw kasi itong si Loki. Nasabi pa ng mga Giant na delikado daw talaga itong si Loki dahil kinakailangan pa daw na ang lahat ng mga mandirigma ng Elbap para nga mahuli ito. At kapag daw nakawala ulit si Loki ay katapusan na daw. Marami ang tanong ngayon tungkol dito kay Loki. Sa last page nga din ng chapter ay nakita din natin doon na nakaharap na ni Luffy itong si Prince Loki na nakatali sa mismong Yggdrasil tree. At nagpapakilala pa nga itong si Loki bilang Sun God na wawasak daw sa mundo. Ilan yan sa mga naganap sa nakaraang chapter. Neto kaya ano ang mga posibleng mangyari? Alamin natin yan. Dahil nga nakailang chapter na tayo patungkol sa Elbap at ngayon nga ay unti-unti na natin nakikilala ang mga may importanteng role sa arc na to. Isa na dito itong si Loki. Nakita din natin ang puno ng Yggdrasil tree na sobrang laki. Marami pa tayong matutuklasan sa Elbap na malamang meron na naman sa next chapter na mga lugar na ipapakita pero posibleng may mga update muna tayo sa ibang dako ng mundo. Maaalala natin na maraming ganap ang nangyari sa arc ng Egghead. Iba't ibang mga labanan, mga pagre-reveal at pagkilos ng ilan sa mga malalakas at maimpluwensyang tao o nilalang sa One Piece. Isa na dito itong si Dragon. Sa mga nagdaang chapter ay madalas na siyang nagpapakita dahil nga sa mga revelasyon ni Vegapunk at nasabi nga din ito na kailangan nilang kumilos na. Marami nga daw silang gagawin. Ang ilan nga dito ay ang paghahanap ng mga lugar para sa evacuation. Kung mangyayari daw ang delubyo na sinasabi ni Vegapunk. Dahil nga kapag nagkagulo at walang mapuntahan ng mga tao dahil sa pagtaas ng tubig, ay magpapatayan nga daw ang mga ito para lang sa isang ligtas na lugar. Pipigilan nga din nila Dragon ang kung sinong magtatagumpay na makarating sa Laptail at makuha ang One Piece dahil kung sino man daw ito ay ito ang magdidikta sa kapalaran ng mundo nila. Dahil dyan ay posibleng sa next chapter may mga update tayo sa mga galaw nila Dragon. Saka kasi 'di ba makakabangga din nila itong si Blackbeard at mag-uumpisa yan sa Red Port dahil mukhang gustong tulungan ni Teach ang mga Celestial Dragon para nga magkaroon ng supplies ng pagkain. Sa tingin ko lang naman na yan ang plano ni Teach para nga magkaroon siya ng chance na maging kingdom mga Chinosu at maging hari siya doon. At yung mga gagawin ni Teach ay ayaw ni Dragon. Malamang na magkakaroon ng labanan sa pagitan ng mga to. Isa sa mga naisip ko na may update din tayo sa next chapter ay itong sila Bibi at si Morgan. Patungkol nga ba santo? Ito yon. Kung matatandaan natin sa nakaraang chapter ay diba may nakita sila Robin na X-mark sa braso ni Luffy. At nagtataka sila kung ano yon. Hindi alam nila Frankie kung ano yon pero si Robin ay parang pamilyar daw sa kanya. Hindi pa kasi nila alam yung meaning nun kasi hindi pa sila Straw Hat nun kahit si Robin. Dahil yung X-mark na yon ay marka ng tanda ng pagkakaibigan o pagiging kaisa ni Bibi sa Straw Hat. Matatandaan natin na itong si Bibi ay dapat miyembro siya ng Straw Hat kaso may responsibilidad siya sa kaharian nila. Kaya mas pinili niya yon pero hindi naman niya binaliwala yung pagkakaibigan nila ng mga bida natin. Yung X-mark na nakita natin sa nakaraang chapter ay mukhang may hidden meaning yan. Pwedeng humihingi ng saklolo si Bibi o may mga balita siya na dapat sabihin kay Luffy. Malalaman natin yan kapag nakita nila Luffy yung dyaryo na nandun yung X-mark. Baka may meaning sa kanila yan. Nabanggit na natin si Robin ay posible din na masaksiyan natin ang pagdating nila sa Elbap pero nandun sila sa kabilang banda. Malamang to na doon sila sa base nila Dory at Brogy. At dito na din natin makikita ang reunion nila Saul at Robin. Ang tagal na din nung huling kita ng dalawa na to. Bata pa si Robin. At magiging masaya tayo para kay Robin dahil makikita na ulit niya ang isa sa mga matalik niyang kaibigan. Mamimit na ulit natin si Saul. Syempre may mga revelasyon na naman tayong mga malalaman na posibleng patungkol sa Void Century, yung dating gera na nangyari at sana pati doon sa huling Road Poneglyph. Kaabang-abang to dahil marami tayong malalaman sa mga parating na chapter na mag-uumpisa
nagsimula sa pagkikita nila Saul at ni Robin. Punta naman tayo doon sa kabilang grupo. Nakilala at nakita na nga natin itong tinatawag na Accursed Prince na si Prince Loki. At totoo nga na mix ang design niya. May pagkakaido at Doflamingo na may konting katakuri. At base sa itsura nito ay mukha talagang malakas na kahit nga si Luffy na napakalayo ay nanindig ang balahibo nito sa aura ni Prince Loki. Minsan lang makarecognize ng malalakas si Luffy at ngayon nga nasa Elbap na tayo ay naramdaman na nga niya ito kay Loki. Mukhang hindi lang basta malakas to, parang mas salbahe pa to kay Kaido. Nagbanta pa nga to na siya daw ang Sun God at balak pa nga nito na wasakin ang mundo. Pinatay din ang dating hari ng Elbap at kinuha ang legendary Devil Fruit na pinagpasapasahan na sa pamilya nila. Pero ano nga ba ang mga ma-expect natin na mangyayari sa next chapter patungkol kay Loki? Dahil nga nagkita na sila Loki at si Luffy ay malamang to na may pag-uusap na magaganap. Baka uto-utoin ni Loki si Luffy na pakawalan siya at inosente naman siya na pagbintangan lang. Bigyan ng pabuya si Luffy kapag napakawalan siya doon o posibleng marinig natin kay Loki ang mga nangyari o ano talaga ang ginawa sa kanya. Ang mga masasabi ni Loki ay 50-50 ang chance na tama kasi naramdaman ni Luffy na delikado nga itong aura ni Loki. Ibig sabihin hindi katiwa-tiwala itong giant na to pero may chance din na may twist nga na nangyayari sa kwento ni Loki. At dito na nga papasok yung naisip ko na pwedeng na-setup si Loki at napagbintangan siya sa krimen. At hindi talaga siya ang kumuha ng legendary Devil Fruit at may ibang nilalang ang nasa likod ng krimen na nangyari. O pwede din na talagang si Loki ang gumawa at meron nga siyang mga kasama pero siya lang yung nahuli. Para sa akin kung si Loki talaga ang magiging villain sa arc na to ay dapat marami siyang mga kasama o alagad na pipigil nga dito kay Luffy. Pero ramdam ko din na talagang may nangyayaring kakaiba dito kay Loki at hindi lang ito yung tunay na kalaban ngayon sa arc na to. Meron pang mas malakas. Naisip ko din na kaya siguro naging loko-loko si Loki ay bukod sa mga nangyari sa buhay niya ay isa na dito yung pagtanggi ni Lola sa kanya nung nag-propose nito at hindi nga tinanggap ni Lola. Posibleng nakurap ang isip ni Loki dahil siguro sa galit o pwede din nagawa ito ng legendary Devil Fruit na sinasabi ng mga giant. Mukhang mas makikilala natin si Loki sa next chapter at yung kwento niya kung hindi magpo-focus sa kabilang grupo. At hindi lang din ang kwento ni Loki ang matutunghayan natin sa next chapter dahil diba nakita na natin ng buo ang napakalaking Yggdrasil tree. Doon nga sa puno na yon ay meron ding castle na mukhang ito yung tirahan ng royal family na kinabibilangan nila Loki at Hyrodin. May chance na makita din natin si Hyrodin sa next chapter dahil diba dapat kasama siya sa susundo kay Luffy kaso nga lang pinagbantay siya kay Loki. Kaya wag tayong magulat na biglang magpakita si Hyrodin at makapag-usap sila ng mga bida natin lalo na itong si Luffy dahil boss nga nila itong si Luffy sa Grand Fleet. Nakaka-excite ang mga nangyayari dahil unti-unti na nating nakikilala at nakikita ang kabuuan ng Elbap. Kaya maging updated dahil ang dami pang mangyayari. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyari sa next chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!